Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Totoo nga po, O Diyos. Panginoon, Your name is great. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. Sapagkat pinatutunayan mo, dakilang Ama, na sa bawat isa po sa amin, Panginoon, ang kailangan po namin, Panginoon, magbigay sa iyo ng napakataas na papurit pasalamat. Let your name be magnified, O Lord Jesus. For there is power in the name of Jesus. Jesus is alive. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, rababasiki yaradabasyande. Oh, rabababasiki yaradababamo, radabaki yaradabasyanda raraki yaradababamo. Oh, raradabababasiki tanaradabasyanda rarahi yaradabasyanda yahande. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah, Lord God. Oh, Jesus, oh, Jesus. Oh, Jesus, hallelujah, Lord God. We worship you, Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. We worship your name. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Oh, glory, glory. Oh, glory, glory, hallelujah, Jesus. Let us worship God, hallelujah. Oh, radabababa, sikiyara, rabababa, mosyara, radwasyande. Yes, okororororodo, bababa. Yes, amen, hallelujah, Lord God. Yes, amen, hallelujah. Glory is to your name. Oh, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Yes, hallelujah, Lord God. Praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Yes, hallelujah. I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be. Yes, hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, napakabuti mo po, Panginoon. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Yes, Jesus. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, rababasiki yaradabamo yaradabakita naradadabasyane. Oh, radadabababasiki tanaradabasyandarahi yararababamo. Yes, o kotonorodobasyandararahi yarabasyande. Yes, oh Lord God, hallelujah. Panginoon, totoo po ang iyong pong salita. Panginoon, ang sabi mo, O Diyos, sa aklat po, Panginoon, ng Kawikaan 18 verse 10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and it's safe. Kaya Lord, salamat. Sapagkat totoo po, Panginoon, ang iyong pong pangalan, Panginoon, ang aming pong muog. Ang iyong pong pangalan ay makapangyarihan, dakilang Ama. Panginoon, na sa panahon, Panginoon, ang aming pong pangangailangan, bilang kami po'y tinawag mong matuwid, dakilang Ama,
Panginoon, sa paglapit po namin sa iyo, dakilang Ama, kami po'y maliligtas. Sapagkat totoo nga, dakilang Ama, ibinigay mo ang iyong mga pangalan, dakilang Diyos, upang ito'y aming pong tawagan. Ibinigay mo, Panginoon, ang iyong pong pangalan, dakilang Ama, upang maranasan po namin ang iyong pong kapangyarihan. Ito po ang aming pong kalakasan, dakilang Diyos. Sapagkat pinagtagumpayan mong lahat, dakilang Ama, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, ang lahat ng aming pong mga kahinaan. Kaya ibinigay mo ang iyong pong pangalan, dakilang Ama, because there is power in the name of Jesus. Oh, radababasiki yarararara. Yes, oh Lord God, hallelujah. Let us worship the name of the Lord. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Jesus. Oh, rababasiki yarararabababa. Oh, laradabasyandararahandararahande. Hallelujah, Lord God. Napakasarap namnamin ang awitin, dakilang Ama. Lord God, your name is great. And He is worthy to be praised. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, Jesus, oh, Jesus. Oh, Jesus, you are my life and my love. Hallelujah. Oh, Jesus, oh, Jesus. You are our Redeemer. I praise you, Lord Jesus. For you are my God, my Savior. You are our deliverer. Oh, I praise you, Jesus. We need you, oh Lord God. Oh, Jesus, oh, Jesus. You are the God of salvation. You are our healer, oh Lord God. Oh, radabasiki yarabababasiki yarababamosyan nararahande. Oh, lararararadadasiki tanaradabasyan nararahande. Oh, you are the only truth. You are the living water. You are the living word. Hallelujah. You are the only way. Hallelujah, Lord God. You are the life and the resurrection. Oh, Lord Jesus, we praise you. We praise you. Oh, radabasiki yararabababasyan nararahande. Oh, Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, radabasiki yarababababa. Shekotono rodobasyan dararahi yarabasyande. Hallelujah, Lord God, hallelujah. Panginoon, salamat. Lagi po naming aalalahanin ang iyong tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Upang sa panahon na kung kami po'y nangihina, aalalahanin po namin na ikaw po'y namatay para ang mga mahihina ay magsilakas. Ikaw po'y napako sa krus upang ang lahat na may karamdam ay makaranas ng kagalingan. Ikaw, Panginoon, Lord God, ang nagtagumpay sa krus ng Kalbaryo upang ang mga mahihirap ay magsiyaman. Sapagkat ibinigay mo sa amin ang kapangyarihan, Panginoon, upang, O Diyos, wasakin namin ang lahat ng dyablo. Ang lahat ng gawa ng dyablo ay aming yayapakan sa pangalan ni Jesus. Yes, hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, radababasiki, radabababasiande. Yes, radabababasiande, rarahande. Yes, radabababasiande. Yes, radabababasiande, raraki, radababasiande. Oh, rababasiande, rarahande, yahiya, Lord God. Yes, oh Jesus, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sapagkat ikaw po ang aming Jehovah Nisi, Panginoon. You are our banner, O Lord God. Hallelujah. Magtatagumpay po kami, Panginoon, na kung paano mo ginawa, Panginoon, sa mga Israelita na sila nagtagumpay sa labanan, Panginoon. Na sa pamamagitan ng pagtaas ni Moses, nagtatagumpay ang mga Israelita. Kaya sa oras na ito, sa pagtaas ng aming pong mga kamay, Panginoon, ito po'y tanda ng pagsuko sa iyo pong harapan. And we declare, Panginoon, that we are more than conqueror. Yes, oh Lord God, hallelujah. Yes, hallelujah, Lord God, hallelujah. Sapagkat walang sino mang makapagtatagumpay sa amin, Panginoon. Lord God, tulad ang sinabi mo po, Panginoon, sa aklat po, Panginoon, ng John 10, Panginoon. Lord God, ang sabi mo sa verse 28,
ipinagkaloob mo na sa amin ang buhay na walang hanggan. Walang sino mang makapag-aalis daw sa kamay ng aming pong Panginoon. Lord God, salamat, salamat. Sapagkat ang tatak ng banal na Espiritu, ipinagkaloob mo na. Kaya Lord God, lahat ng kapangyarihan ay pinagkaloob sa iyo ng Ama, aming Panginoong Jesus. Amin na po itong tinatanggap. Amin na po itong ikini-claim, dakilang Ama. Sapagkat walang makapaghihiwalay sa aming pag-ibig sa iyo, dakilang Ama. Maging ang kahirapan, ang kaguluhan, ang tabak, ang mga pag-uusig. Panginoon, ang sabi mo sa aklat po ng Romans 8, verse 35, sino ang makapaghihiwalay sa aming pag-ibig sa Diyos? Ang kahirapan kaya? Ang kagutuman? Ang kasakitan? Ang kaguluhan? Ang mga pag-uusig? No one can separate us from the love of God. Kaya Lord, amin pong i-claim, Panginoon, na hindi kami mananatiling talunan. Sapagkat kami, O Diyos, ay binigyan mo ng tatak, Panginoon. Ibinigay mo sa amin, Panginoon, Lord God, ang iyong banal na Espiritu. Lord God, na sinabi mo sa aklat po na Romans 5, Panginoon. Lord God, kaya kami nagkaroon ng pag-asa. Dahil sa iyong pag-ibig sa amin, Panginoon, ipinagkaloob mo ang iyong banal na Espiritu na nasa amin. Kaya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Lord God, makakayanan po namin ang lahat ng bagay. Sapagkat ibinigay mo na sa amin, Panginoon, ang pangalan na kami po, O Diyos, ay makatatawag sa iyo ng Ama, Aba, Ama. Na ito po'y katibayan na kami po'y mga anak mo, Panginoon. Na tagapagmana, Panginoon, ng iyong kayamanan, Panginoon, sa ibabaw ng lupa, maging sa ilalim ng lupa. Kaya we claim victory in Jesus' name. Oh, radabasya karababasyan dararahan dararasyante. Yes, oh Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God, hallelujah. Yes, hallelujah. Dali ko po ang aming napakabuting Diyos. Kaya't aawitin namin, Panginoon, ang kay buti-buti mo, O Diyos. Yes, O Lord God, hallelujah. Yes, amen. Habang kami po'y umaawit, Panginoon, Lord God, amin pong itataas ng malakas ang amin pong tinig. Lord God, na amin pong i-express kung gaano kang kabuti sa amin, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. Sige, awitin natin ang kay buti-buti mo po, Panginoon. Yes, oh Lord God, hallelujah. Yes, oh Jesus, hallelujah, Lord God. Oh, radabababa, shikiya radabasyan dararahan. Yes, oh korororororo, babababa, shikita naradada. Oh, hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah, Lord. Yes, amen, hallelujah, Lord God. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Yes, amen, Lord. Totoo pong napakabuti mo sa amin, Panginoon. Yes, hallelujah, Lord God. Oh, rabababa, sikiyara, rababasyan, dararande. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Panginoon, yes, oh Jesus, napakabuti mo. Yes, amen, hallelujah, Lord God. Sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Yes, hallelujah, Lord God. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Yes, amen, Lord God. Yes, amen, hallelujah. Yes, Jesus.
Hallelujah, Lord God. Tunay nga Wala ka bang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Yes. Yes. Mabuti ang Diyos na sa amin ay Nagmamahal. Yes, oh Lord. Yes, napakabuti mo, oh Diyos. na sa amin ay nagmamahal. Yes, hallelujah, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. Lord God, salamat, salamat. Sa pamamagitan po ng mga awitin, i-express po namin kung gaano kang kabuti, Panginoon. Kung paano mo tinutugon ang aming po mga pangangailangan. Kung paano mo ipinararanas ang iyong dakilang pag-ibig. Minsan nagkakamali ang iyong mga anak. Pero sinabi mo, O Diyos, you are our everlasting God. Minsan lumalayo, minsan nanlulupaypay, minsan nagkakasala. Pero tapat kang Diyos, Panginoon. Na ikaw po nagsasabi, Panginoon, come and let us reason together. Kaya Lord, salamat po. Napakabuti mong Diyos. Panginoon, hindi mo tinitingnan ang aming kahinaan. Kundi ang tinitingnan mo kung paano po kami luluhod. Kung paano kami magpapakumbaba sa iyo, dakilang Ama. Sapagkat karapat-dapat na ikay amin sambahin. Karapat-dapat na ikay amin papurihan sa pamamagitan ng mga awitin, Panginoon. Lord God, sapagkat totoo pong ikaw po'y napakabuting Diyos. Wala ka pong katulad, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Salamat. Salamat, salamat. Kulang pa, O Diyos, ang aming pong mga awitin. Kulang pa, Panginoon, ang aming papurit pasalamat na ibabalik sa iyo. Sa lahat po ng kabutihan na ipinararanas mo po sa aming buhay. Kaya Lord, salamat. Napakabuti mo, O Diyos. Wala ka pong katulad. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Panginoon, ikaw po ang aming pong God of everywhere. Saan man dako, ikaw po'y naroroon. Lord God, nakikita mo pinagdadaanan na yung pong mga anak. May dumadaan sa karamdaman, may dumadaan sa kakapusan. Pero Lord God, iisa po lamang ang nais mo. Lumapit po sa iyo at magpakumbaba. Sapagkat ang sabi mo po, Panginoon, sa aklat po ng 1 Peter 5, verse 6, humble ourselves into the mighty hand of God, and He will lift you up. Panginoon, hinahayaan mo po, O Diyos, ang iba't ibang uri ng pagsubok sa aming buhay upang mapatunayan po namin lahat ng pagsubok na aming nararanasan. Gamit mo ito, Panginoon, upang matakpuan mo kami mga banal, matatag at walang pagkukulang. Sapagkat napakataas, Panginoon, nang iyong pong minimiti sa aming pong buhay. Ang nais mo po, Panginoon, sa araw ng iyong pong pagbabalik, matakpuan mo kaming malinis, Panginoon. Kaya hinahayaan mo kami, Panginoon, dumaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat ito'y magiging kaparaanan upang kami ay maging banal sa iyong pong paningin. Sapagkat kaming lahat ng mga anak mo, pang inihilin tulad mo kami sa isa pong ginto. Nang isang ginto, idinadaan sa apoy upang makita ang kapuruhan ng pananampalataya. Kaya kung meron man dumadaan sa pagsubok, magalak kayo. Sapagkat malaki ang bahagi nyo sa kaharian ng langit. Kaya Lord, salamat, salamat. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, may ginagawa po kayo sa buhay ng bawat isa. Meron kayong nais na ilantad, meron kayong nais na ituro, dakilang Ama. Sapagkat bilang kami po yung mga anak mo, Panginoon, ayaw mo na may isa man na mapahamak sa amin. Ang nais mo po, Panginoon, yung pangako mo sa aklat po ng John 14,
1 to 3, ito po'y mangyari. Lord, ang sabi mo, huwag kami babalisa. Magtiwala kami sa Ama at magtiwala din sa iyo, aming Panginoong Hesus. Sapagkat ikaw ay pupunta doon sa Ama. At doon ay maraming silid. At kung magkagayon, ipaghahanda ko kayo na matitirahan. At kung ang mga bagay na ito'y maganap na, ikaw ay babalik upang kami kunin at isama mo na kung saan ka naroroon, kami rin ay pumaroon. Kaya Lord, salamat. Salamat, patuloy mo pong ipinapaalala ang iyong pong pag-ibig sa amin, Panginoon. Kaya Lord, kung may dumaranas man na iba't ibang uri ng pagsubok, ang lagi naming aalalahanin, mahal na mahal mo kami. Na tulad ng isang anak, dinidisiplina. Sapagkat sinong ama ang hindi nagdidisiplina ng kanyang anak? Kung hindi didisiplinahin ang isang anak, baka siya hindi anak at siya anak sa ligaw. Kaya Lord, dalangin ko po na ito pumaranasan, ito pumaramdaman ng mga kapatiran na dumadana sa iba't ibang uri ng pagsubok. Sapagkat sinabi mo ito sa aklat po ng Hebreo, Panginoon. 12, Panginoon. 4 to 6. Kaya Lord, kung kami nakararanas ng pagkutuwid, sapagkat ang sabi mo, itinuturi mong anak ang itinutuwid, hinahampas, pinapalaw ang iyong iniibig. Kaya Lord, maraming pong salamat na kung kami may dumaranas ng iba't ibang uri po ng pagsubok, ang lagi po naming aalalahanin yung sinabi mo sa Hebreo 12 verse, always look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya Lord, amin laging aalalahanin na ikaw, Panginoon, hindi mo ikinahiya ay kay magpasa ng krus sapagkat alam mo, matapos na ito yung mapagtagumpayan, ikaw ay uupo sa right hand of the Father. At ngayon naririyan ka na, Panginoon. Kaya ito po'y pangako mo na kung paano ka nagtagumpay, kami rin ay magtatagumpay sa lahat ng uri ng labanan. Kaya Lord, salamat, Panginoon. At sa iyo po namin to, Panginoon, ibinabalik ang mataas na papurit pa salamat. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Oh, salamat po. Sige po, makakaupo na po kayo. Praise God. Hallelujah. So bago po tayo po kung saan ay magsimula po sa ating po mga aralin. Glory to God. Hallelujah, Lord God. Okay na po? Sige po. Batiin po natin ang ating po mga kapatid. Tumayo po kayo. Sabihin nyo, Happy Sundays. God is good dahil kasama ka namin ngayon. Glory to God. Sige, lapitan natin ang mga kapatiran. Happy Sundays. God is so good dahil kasama ka namin ngayon. Glory to God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God. Hallelujah. Yes, napakasarap magkamayan. Happy Mother's Day sa lahat po ng mga mothers. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Oh, glory, glory. Hallelujah, Lord God. Batiin natin yung mga nanay. Hallelujah. Sapagkat isang kagalakan po makita natin ang mga nanay na naririto ngayon. Glory to God. Hallelujah. Yes, amen. Hallelujah, Lord God. Praise God. Amen. Nalapitan na po ba lahat? Nabati na po ba ng Happy Sundays? Happy Mother's Day. Glory to God. Talagang happy po ang mga mothers. Hallelujah, Lord God. Praise God. Hallelujah. So, noong last Sunday po, ang ating po naging topic, children of God should shine like stars. At alam po natin na kung ano po ang dahilan, bakit po kinakailangan ang mga anak ng Diyos ay nagluluningning na tulad ng isang bituin.
Glory to God. Sapagkat lagi pong may purpose. Bakit po tayo ay inaataasan ng ating pong Panginoon? Na lagi po tayo magluningning sa gitna po ng madilim na mundo. Sa kabila po na kung saan ay nalilibutan po tayo ng mahasama. At ang ating pong buhay magiging gamit para sa pamamagitan na nakikita po sa ating pong buhay, sila rin ay lumapit sa ating Diyos na buhay. Amen? At alam po natin yung pong ating po na kung saan ay naging topic po dahil ang nais po dito ni Apostol Pablo ay trabahuhin po natin yung ating pong kaligtasan na may panginginig at takot. So napakahalaga po nito at kung saan na talagang totoo po na talagang ang kaligtasan ito po regalo po sa atin po ng ating pong Panginoon. Pero kinakailangan ito po ay ating pong trabahuhin. Ibig sabihin po ito, kinakailangan nakapokus tayo sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Nirigaluhan tayo ng ating pong Panginoong Hesukristo na kung saan yung pangako niya na kaligtasan na buhay na walang hanggan. Kaya para po ito yung ating pong maranasan at magpatuloy po ito, glory to God, kinakailangan tayo po ay magkaroon ng takot sa ating pong Panginoon. Magkaroon po tayo ng banal na pagkatakot sa ating pong Panginoon. Sa pagkatotoo po ng ating pong buhay, kung tayo po may takot sa Diyos, dadaloy po ang karunungan. Dadaloy po yung kung saan yung pong pagkatakot, dadaloy ang karunungan, kaalaman at pagkaunawa. Dahil kapag ang isa pong tao ay walang pong takot, walang direction ng buhay. Pero kapag ang isa pong tao ay may takot, may karunungan. Kapag may karunungan, of course, may direction ng buhay. Amen? Kaya tayo po'y naririto dahil tayo po'y pinili at tinawag ng ating pong Panginoon at lahat po tayo pinagkalooban na ng ating pong Panginoon ng karunungan. Amen po. Kulbitin mo nga ang iyong kapatid. Ikaw ba'y may karunungan na? Amen. Ikaw ba'y may karunungan na? Kung ikaw'y may karunungan, ibig sabihin may takot ka na sa Diyos. Amen. Kung ikaw ay may takot sa Diyos, kabilang ka na sa kaharian ng langit. Amen. Dahil yun po ang makapapasok sa kaharian po ng langit. Dahil kapag ang isa pong tao ay may takot sa Diyos, ingat na ingat siyang magsalita, ingat na ingat siyang humatol, ingat na ingat siyang makasakit sa kanya pong kapwa. Dahil totoo ang sabi po ng ating pong Panginoon, lahat ng ating ginagawa, lihim sa tao, pero sa Diyos, ang lahat ay lantad. Kaya kung magagawa po natin na kung saan ay magkamali, magkasala, makahatol, iisa lamang ang susi, lapit sa Diyos, humingi ng tawad. Dahil talagang ang Panginoon, lahat ini-o-offer po sa atin. Dahil ang nais ng ating pong Panginoon, maranasan natin yung tunay na kaligtasan at ito po'y magmumula sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya lagi po natin aalalahanin yung sinabi ni Jesus sa aklat po ng John 3, verse 36. Glory to God. Ang sino man sasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sasampalataya, puot ang kanya pong mararanasan. At naniniwala po ako, wala dito. Amen. Wala dito hindi nananampalataya kay Hesukristo. Lahat po tayo nananampalataya sapagkat tayo po ay pinakalooban ng banal na Espiritu. Amen po. Kaya kung atin po makikita, para po maranasan po natin yung kaligtasan na regalo po sa atin po ng ating pong Panginoon. Yung sabi niya sa verse 13, glory to God. Kung tayo po ay gagawa, gumawa po tayo ng walang pagkatalo, walang pagbubulong-bulungan. At kung ito po yung ating pong magagawa, ang ating pong buhay ay magliliwanag tulad ng isang bituin. Amen? Tulad ng isang bituin na nagliliwanag sa gitna ng madilim na buhay, sa gitna ng mahasama, upang kung gayon, gamitin tayo ng ating pong Panginoon na makapagligtas ng kaluluwa. Amen? Praise God. Kaya napakabuti po ng ating pong Panginoon. At ngayon po tayo po ay darako po, glory to God, sa ating po na kung saan ay aralin ngayon. So makikita po natin dito, napakaganda po at ano po ba yung ating pong isineselebrate ngayon? Praise God. Mother's Day. Amen. Praise God. Hallelujah. So ngayon ito po yung pong ating pong magiging topic, Woman of God. Hallelujah. Babae na makadiyos. Amen. So kung atin pong makikita, atin po munang basahin, glory to God, ang aklat po ng Kawikaan 31, ito po ang pinaka
ano po rito, ibig sabihin yung pong mga Bible verse na kung saan ay ating pong pag-aaralan. Hallelujah, Lord. Magsimula po tayo sa verse 10. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Praise God. Tama po ba ito? Talagang totoo. Talagang naaabot, nakaka-relate yung pong mga lalaki na nakatakbo ng isang asawa. Glory to God, na isa pong mapagmahal, na kung saan ay marunong lumingap, marunong mag-aruga sa kanyang buong sambahayan. Napapatawa si Brother Dick. Glory to God, hallelujah. Dahil totoo po na napakapalat po ni Brother Dick. Amen. Sa kanyang 8 anak, glory to God, hallelujah. Talagang totoo siya pinakapili ng isang babae, glory to God, na kung saan ay higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Kaya ito po kung saan ating pong titingnan. Napapangiti ang mga nanay at masasabi, totoong masasabi mo, ako yung isang mamahaling alahas na natakpuan ng aking asawa. Praise God, hallelujah. So, ibig sabihin na makikita po natin dito, yung sinabi po dito, alam po natin, ang authority wala iba kundi si Haring Solomon. Bagamat mayroon po dito na kung saan iba po mga author na ginamit, ito po ay mga bahagi lang. So, atin pong ituloy, glory to God. So, ang sabi po sa verse 25, marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. 26, ang mga salita niya ay puspos ng kanunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalan siya ng kanyang mga anak at pinupuri ang kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Praise God, hallelujah. Hallelujah, Lord God. So, atin po itong namnami, ito po ay sulat po ni Haring Solomon. At kung atin pong mababasa po yung pong bawat lyrics ng dito pong salita ng Diyos, mararamdaman natin bilang tayo po ay mga babae, glory to God, at tayo po ay naging ina, na mararamdaman natin ano ba yung ating naging papel sa ibabaw ng mundong ito. Na talaga minsan ang isa pong ina, kung atin pong titingnan dito, kakaiba yung kanya po naging papel sa ibabaw po ng mundo. At ito naman makikita, ano po ba yung ibig sabihin ng woman of God? Glory to God, hallelujah. Makikita po natin dito na ipinakikita, ano ba yung po bang babae ng makadiyos? Glory to God. Ay ang woman of God, emphasize inward beauty, strength, fear of the Lord, character, highlighting that a godly woman is a virtuous, strong, and trust in God's plan rather than outward appearance. So ano ibig sabihin po nito? Yung po raw isa pong babaeng makadiyos, ito po ay pinakikita kung ano po ba yung totoo na kung saan ay makikita sa isang babaeng makadiyos, ano po ba yung katangian na nasa kanya. Kapag sinabing inward beauty, ibig sabihin, ang kanya pong kagandahan ay nasa kaloob-looban. Wala po doon sa kung saan ay panlabas na kaanyuan. Na dito po ipinakikita kung ang iyong asawa ay kung saan hindi po nakakapag-makeup, glory to God. Kung ang iyong asawa ay hindi sexy, glory to God. Pero ang makikita naman dito ay meron siyang kakaiba. Yung kanyang inward. Ibig sabihin yung kanyang kaloob-looban, meron siyang lakas, may takot sa Diyos, at kung saan yung pong kanyang karakter, ito po ay kung saan siya ay isa pong babae na may takot sa Diyos. Amen? Siya po ay yung tao ng Diyos. Ibig sabihin, siya po yung pinili ng ating pong Panginoon. Kaya makikita po natin dito, na ang sabi po kapag sinabi pong that a godly woman is a virtuous, ibig sabihin kakaiba, kahanga-hanga ang babaeng ito. At siya'y malakas, glory to God, at siya'y nagtitiwala sa plano ng ating pong Panginoon. Kaya kung ang isang babae po'y naniniwala o nagtitiwala sa plano ng ating pong Panginoon, dumaan man sa iba't ibang uri ng pagsubok sa buhay, mananatili siyang malakas,
mananatili siyang matatag sapagkat alam niya, may plano ang Panginoon sa aking pamilya. May plano ang Panginoon sa aking buhay. May plano ang aking Panginoon sa darating na kinabukasan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nararanasan yung plano ng Panginoon sa aming pong buhay. Kapag ang isa pong babae ay naniniwala sa plano ng ating pong Panginoon, dumating man ang iba't ibang uri ng pagsubok, still ang kanya pong pananampalatay sa Diyos. Amen? At makikita po natin dito na talagang totoo na ang ating pong Panginoon, siya po'y pumili ng mga babae na kung saan para ito po'y ating pong makita ano ang kanilang naging papel dito sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Kaya tayo po ngayon ay, bago po tayo pumalaot sa ating pong talakayin, tayo po muna ay manalangin. Salamat sa banal na Espiritu. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, muli maraming pong salamat. Sapagkat sa oras na ito, Panginoon, kinakailangan maparangalan ang mga kababaihan. Sapagkat totoo ito po, O Diyos, ay ipinakita mo at ipinaunawa na talagang totoo, ito po ang papel ng mga kababaihan sa ibabaw po ng mundo. Kaya Lord God, samahan niyo po kami upang, O God, na makita kung gaano kahalaga ang mga pinili mo mga babae dito po sa ibabaw po ng lupa. At ito po'y natala sa iyo pong mga aklat upang sila po ay maparangat amin pong maalala na totoo nga na sila ginamit mo. Kaya maraming pong salamat, Panginoon. At ikaw po lamang ang maitaas sa amin pong kalagitnaan. Holy Spirit, ikaw po ang mag-reveal. Ikaw po ang humipo sa puso ng naririto. Babae man o lalaki, kabataan, Lord God, ito po'y maging mensahe sa kanila pong buhay. Kaya Lord, maraming pong salamat at ikaw po, O Diyos, ang aming pong inaasahan na siya pong kikilos at gagawa sa aming pong kalagitnaan. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyo po namin maingat na ibinabalik po ang mataas na papurit pa salamat. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah. So makikita po natin dito na talagang binigyan po dito ng maliwanag na kung saan na ipinaliwanag sino ba itong mga woman of God na ito. At dito po makikita po natin na ang mga woman of God, sila po ay lagi po nakatingin sa plano po ng ating pong Panginoon. So alam po natin dito na ang author po ng Kawikaan, walang iba po kundi po si Haring Solomon, na maaari sa kanya pong buhay, siya po ay malaki ang kanya pong papel po dito. Dahil kaya po niya ito nasulat, siya mismo ang nakaranas na kung saan, na kung paano ang kanyang naranasan sa kanyang pong buhay. Kaya po naisulat niya ang Kawikaan. Sapagkat ito pong book ng Kawikaan, ito po'y punong-puno ng aral. Sa mga kabataan, sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan. Punong-puno ng aral. Kung nais nyo na lalo pa kayong maging matalino, basahin nyo ang book ng Kawikaan. Naririto ang masama, naririto ang mabuti, natin tamang lakaran. Glory to God, lalo po ang mga kabataan. Dahil dito po ay ating pong titingnan na ang mga kabataan, sila po yung haharap sa matinding labanan. Kaya kung atin po makikita, ang mga kabataan natin, ibinibigyan ng aral, kayo ang magdidesisyon sa kanyang pong buhay. Kung nais nyo na makatapo kayo ng isang mabuting may bahay, magkaroon kayo ng banal na pagkatakot sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang mabuting asawa, ito po'y regalo sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya may chance pa kayo mga kabataan na kung kayo pipilit na magiging asawa, ito'y ipanalangin nyo. Glory to God. Sapagkat minsan lamang na once kayo nakasal, ito po ay once and forever. Amen? At kung sakali man na kayo po'y magkamali, no return. No exchange. Amen. Walang saulian. Titiisin natin ang hirap. Glory to God. Dahil ito ang babaeng pinili mo na makakasama mo habang nabubuhay. Amen. Kaya ito po'y paalala po dito. Sapagkat totoo po ang mabuting asawa. Ito po'y regalo ng ating pong Panginoon. Glory to God. Kung ikay makatakpo ng isang babaeng madaldal, unawain mo bakit siya'y madaldal, baka kulang ang sustento. Glory to God. So makikita po natin dito, glory to God. So ito po ay isinulat ni Haring Solomon sa panahon ng kanya pong buhay. Bakit po?
Dahil si Haring Solomon, hindi po siya nakinig sa payo ng kanyang magulang na kung saan huwag kang kukuha ng babae na hindi mo kaisa. Kaya ito po'y paalala sa mga babae, sa mga kabataan, huwag kang kukuha ng hindi mo kaisa sa pananampalataya. Dahil ito ang magdadala sa iyo para kung anong pananampalataya meron sila, baka ikaw ay madala. Amen? Dahil, kumbaga sa makikita natin doon, kakaunti o baka wala pa sa 10% na kung saan yung mga lalaki na kung saan na kapag sila ay nakatakbo ng isang babae, glory to God, kung ito man ay unbeliever o believer, mahirap po na kung saan ay madala nila sa tamang pananampalataya natin. Kaya ito po naranasan po ni Haring Solomon. Dahil siya po hindi nakinig at kumuha siya ng hindi niya kalahi at ang mga babaeng nakuha niya, dinala siya sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ito ang nagdala sa kanya para siya'y mapahamak. Kaya dito naisulat po niya ito. Dahil ito po ay kanya pong testimonya na kinakailangan yung naisulat dito po sa Kawikaan 31, yung whole chapter na yan. Basahin mo at marami kang makikitang aral po dito. Pinili po lamang itong 10, dito po sinimulaan para maipakita na talagang totoo ang isang mabuting may bahay. Higit pa ito sa isang alahas na mamahalin. Kaya maaaring ito po ay nasabi po ni Haring Solomon dahil ito po ay nangyari sa kanyang pong buhay. Maaari dahil siya po'y pogi, mayaman, sikat, kumbaga makapangyarihan. Hindi po niya napili ng husto ang kanya po magiging tunay na makakasama sa buhay. Kung ating pong titingnan, glory to God, sino-sino po ba yung kung saan yung mga tinawag dito na woman of God, glory to God. Ating pong tingnan, mga babaeng makadiyos, glory to God. Si Sarah, glory to God, baog, sa katandaan, nagkaanak 90 taon, praise God. Nagsimula ang lahi ng Diyos, mga Israelita. So kung ating pong makikita itong pong buhay po ni Sarah, naando yung kung saan yung kanya po na dumaan po siya sa iba't ibang uri po ng pagsubok. Naranasan niya sa pinadusta. Pero kung titingnan po, doon pa lamang sa Genesis 12, ipinangako na kay Amang Abraham na magsisimula sa kanya ang malaking lahi, ang napakaraming lahi. So dito po sa buhay po ni Sarah, nagkaroon po siya na kung saan ay maaaring kainipan. At dito'y gumawa po siya ng sariling desisyon at nakita naman niya sa maling desisyon, siya mismo ang nagsuffer. Ano po yung nagawa po dito ni Sarah na pinangunahan niya ang Diyos? Ang kanyang katulong na si Agar, ibinigay kay Abraham. At kay Agar, nagkaroon ng unang anak. Pero ito'y naging kalukutan sa kanya dahil nakaranas siya ng kadustaan. Pero hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. At the age of 75, nangusap ang Panginoon kay Abraham, at ang edad po ni Sarah ay 65. Kaya si Sarah hindi po siya makapaniwala na sa kanya magmumula ang malaking lahi. Pero dahil na naandoon, na kung sa'y muli narinig niya ang tinig ng ating pong Panginoon, siya po ay kung sa'y nanampalataya. At the age of 90, ipinanganak niya si Isaac. So kung ating pong makikita, napakatagal ang kanya pong ipinaghintay. Kung kailan siya ay tuyot na, kung kailan siya ay uugod-ugod na, saka pa siya nagkaroon ng anak. So ano po yung ating pong makikita? Dito po kay Sarah. Ang kanya pong katangian dito, kung saan siya po ay matyagang naghintay sa pangako ng ating pong Panginoon. Meron po siyang patience, glory to God. So hindi po lamang si Sarah, kumbaga saan makikita po natin. At dahil siya ay pinagpala ng ating pong Panginoon, dahil tinupad ng ating pong Panginoon ang pangako sa kanya, meron naman na kung saan, ay hindi po lamang si Sarah. Hindi ko po nailagay, ito po si Rebecca. Glory to God. Sino po si Rebecca? Ito po yung asawa ni Isaac. Amen. At ang kanilang anak na dalawa ay si Jacob at si Esau. Ito po si Rebecca, glory to God, ang kanya pong kasaysayan. Ito po'y napakalungkot na kasaysayan. Dahil sa kagustuhan niya na kung saan makuha ng kanyang anak na si Jacob ang birthright, naging magulo ang sitwasyon ng magkapatid. So maaari sa buhay po ni Rebecca na ando na kanya pong kalungkutan sa kagustuhan niya na yung kung saan yung birthright ay hindi mapapunta sa isang anak na hindi tumitigil ng bahay. Dahil ito po si Esau, siya po ay lagi pong wala sa tahanan.
Marahil siya po'y palaboy, siya po ay kung saan lagi po siya nangangaso, o marahil siya po'y makaibigan. Pero ito pong si Jacob, siya po'y lagi sa tabi ng kanya pong ina. Kaya kung atin pong makikita, at ito po ang naging benepisyo ni Jacob. Dahil siya po'y makananay o sip-sip sa nanay, kaya nakuha niya ang birthright. Amen? At hindi naman ito naging madali para po kay Jacob. So kung atin pong titingnan, tayo po ay dadako. Dahil sa pamamagitan po ni Jacob, dito po nagsimula ang 12 lipi ni Israel. Glory to God. Maraming pinagdaanan, pero dahil ito'y pangako ng ating pong Panginoon, pinagkalooban si Jacob ng 12 anak. At ito ang kinilala na lahi ng ating pong Panginoon. So fast forward, glory to God, ang pangalawa po ay si Jochebed. Amen. Sino po si Jochebed? Siya po yung ina ni Moses at ni Aaron. So ito po si Jochebed, ang ginawa niya po, dahil siya po yung ina ni Moses, tinuruan. Tinuruan ni Jochebed si Moses, ayon sa turo ng kabanalan. Kaya bagamat ito po si Moses ay kung saan ipinanganak ni Jochebed, na doon sa pagkakasilang kay Moses, saka naman inilabas ang batas na ang lahat ng bata ay papatayin. Pero ang ginawa nitong si Jochebed, binigyan siya ng karunungan, inilagay sa isa na kung saan ay buslo o kung saan ay basket. Glory to God. At pinaanod po si Moses. At sa magandang pagkakataon, ito po si Jochebed, dahil si Moses ay nakuha, doon po sa tubig, nakuha ng isang prinsesita. At humanap siya na kung sa'y mag-aalaga kay Moses. At ang nakuha ay si Jochebed. Kung atin po makikita rito, sobra po rin ang pinagdaanan po ni Jochebed. Bakit po? Dahil sa kanya pong pagnanasa na ang kanyang anak ay mailigtas, pinakipagsapalaran. At ito po'y pinaanod po sa tubig. At praise God, dahil napakaganda ang intention po. Dahil nakita niya na ang batang ito may gamit ang ating pong Panginoon. At sino si Moses? Si Moses ang ginamit ng ating Panginoon para palayain ang mga Israelita sa pagkakailipin sa mga Ehipsyo. Kaya napakaganda po nito na makita po natin ito pong mga makadiyos. Dahil sila makadiyos at na-train nila ang kanilang pong anak. At hindi po lamang, glory to God, hallelujah. Kung ating pong titingnan doon po sa aklat po ng Exodus 6:20, glory to God. Napangasawa ni Amram, si Jochebed, na kapatid ng kanyang ama, at naging anak nila sina Aaron at Moises. Si Amram ay nabuhay ng 137 taon. So ibig sabihin makikita po natin dito, ipinakita po rito na talagang ito po si Jochebed, siya po ang ina ni Moises. So kung atin po makikita, hindi po lamang yan dahil siya ginamit, ito po si Moises ginamit para po palayain. Dahil nagkaroon po ng isang ina na kung saan tinuruan ang kanya pong anak ng takot sa Diyos. Ang pangalawa si Deborah. Si Deborah doon po sa aklat po ng Hukom 4:5, glory to God. Ito po ang naging trabaho po ni Deborah, glory to God. Nakaugali na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palmera sa kabrulan ng Ephraim. Sa pagitan ng Rama at Bethel, pinapupuntahan siya rito ng mga tao upang magpasya sa kanilang mga usapin. So ginamit po dito si Deborah bilang siya po yung hukom. At po si Deborah ay napakatapang. Malakas ang kanya pong loob. Sa kababaeng tao niya, siya pa yung ginamit ng ating pong Panginoon para matutong magpasya, mapagpasyahan kung ano ang magandang hatol sa mga Israelita. Kaya makikita po natin dito, ginamit po si Deborah upang siya po ang kung saan gamitin sa magandang paghatol, sa magandang pasya para sa bayan ng mga Israel. Sino po ang pang-apat? Glory to God, hallelujah. Si Ruth, glory to God. Sino po si Ruth? Si Ruth po, ito po ay kung saan siya po ang manugang ni Noemi. At kung atin po makikita ang kasaysayan po ni Ruth, siya po rin ay ginamit ng ating pong Panginoon para siya po sa kanya pong magsimula ang lahi po ng ating pong Panginoong Jesus. At doon po sa aklat po ng Ruth 4:13-17, glory to God. Na dito po natin makikita, napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Glory to God.
Sinabi ng kababaihan kay Noemi, purihin si Yahweh, binigyan kaniya sa araw na ito ng isang apo, nakakalinga sa iyo, maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Glory to God. Maghahatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Noemi ang bata, magiliw na kinalong at inalaga ang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed, ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Noemi. Si Obed ang siyang ama ni Jesse na ama naman ni David. So ibig sabihin dito po si Ruth, ang kasaysayan po ni Ruth kung ating pong babalikan. Ito po si Ruth, siya po ay napakabuting manugang. At ito po lang si Boaz, ito po ay kamag-anak po pala ito ng asawa ni Noemi. At ito po sila Noemi, noon sila po ay pagpalain ng ating Panginoon, sila po ay umalis sa kanilang pong bayan. At sila po ay nakarating ng Moab. At doon po sa Moab, sila po ay naghirap. At namatay ang kanya pong asawa, namatay ang kanya pong anak. At ito pong surut na kanya pong manugang, siya po yung sumama kay Noemi. At ang sinabi po ni Ruth kay Noemi, kung saan ka pupunta, paroroon ako. Kung saan ka mamamatay, doon din ako mamamatay. Kung saan ka ililibing, doon din ako ililibing. So ibig sabihin, meron palang kakaiba na kung saan ay layunin ng ating pong Panginoon kay Ruth. At dahil si Ruth ay naging matapat na manugang, naranasan niya na kung sa'y pagpalain ng ating pong Panginoon. At napangasawa niya si Boaz na napakayaman. Glory to God. Kaya makikita po natin dito, minsan dumadaan po tayo ng iba't ibang uri ng pagsubok sa ating pong buhay. Meron palang malaking plano ang ating pong Panginoon. Kung ating titingnan, ito pong buhay po ni Ruth, glory to God, napakamasalimuot. Dahil wala na po kung saan ay pinauuwi na po siya ni Noemi pero hindi siya sumama. Pero mayroon palang magandang plano ang ating pong Panginoon. At sino po ba itong si Ruth? Siya po hindi kalahi. Amen. Siya po isa pong Moabita, kalaban ng ating pong lahi o ng lahi ng ating pong Panginoon. Pero sa kabila po ng lahat, na ginawa po ni Ruth na kung saan ay maging isang mabuting manugang, meron palang napakagandang plano ang ating pong Panginoon. At makikita po natin dito, tinuruan ni Noemi ang kanyang manugang na si Ruth na kung saan ay puntahan, ito pong si Boaz. At dito po ay nagkaroon ng pagnanasa dahil alituntunin ng lahi nila na kung merong kamag-anak na kung sa'y nagsanlala ng lupa, pwede ito na kung saan ay ibenta para lamang lumaganap o kung sa'y makuha yung lahi pa rin. Dahil sila Noemi, sila pinagsanla kay Boaz. Pero ang ginawa ni Boaz, tinubos ang lupain ito kasama si Ruth. Kaya napangasawa niya si Ruth. Kaya dito po nagsimula po ang lahi ng ating pong Panginoon. Kaya kung ating titingnan isang Moabita, kalaban, o kung sa hindi kalahi, pero dahil may plano ang ating pong Panginoon, sa Kanya nagmula ang lahi ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya kung makikita po natin, dahil sila may takot sa ating pong Panginoon, kaya nakaranas po nila na napakaganda, naranasan po nila ang napakagandang plano ng ating pong Panginoon. Glory to God, hallelujah. At siya ang pinagmulaan ng lahi ng ating pong Panginoon. Next po, glory to God, hallelujah. Si Ana, sino po si Ana o si Hana? Siya po yung ina po ni Samuel. Si Hana, siya po ay isa pong baog at isang araw, glory to God. Doon po sa aklat po ng 1 Samuel 9-11, glory to God. Ating puntin yan, glory to God. Hallelujah. Na makikita po natin dito, ito po si Hana, glory to God. Siya po yung kung saan, siya po yung nananalangin sa ating pong Panginoon. Kaya siya po yung pinagkalooban. Glory to God. Ating puntin niya, ating pong basahin ang 1 Samuel 9-11. Glory to God. 1 Samuel chapter 1, 9-11. Glory to God. Hallelujah. Na makikita po natin dito na isang pagkakataon, glory to God, na ito po si Hana, siya po ay naandoro sa kalungkutan. Glory to God. Hallelujah. Ating puntin niya, ang sabi, so Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk, now Eli the priest sat upon and sit by a post of the temple of the Lord. And she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore.
11. And she bowed and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thy handmaid, but will give unto thy handmaid and man a child, then I will give him unto the Lord all the days of his life. So ano po yung ipinauunawa po rito? Isang araw, ito po si Hana, siya po ay nananalangin at nakita po ito no kung saan ni Eli. Ito po si Hana, ang asawa niya po si Elkana, at ito po si Elkana ay nag-asawa ng iba. So sila po ay tuwing taon-taon, sila po ay naghahandog. Pumupunta po sila doon po sa Jerusalem para sila po ay maghandog doon. Pero ito pong si Hana o si Ana, wala po siyang anak. At doon siya po'y nanalangin sa ating pong Panginoon. At siya po'y nangako, at ang sabi po rito, ito po, siya po ay kung saan ay gumawa po siya ng vow. Siya po ay nangako at sinabi niya, O Panginoong Yahweh, glory to God. Ito po yung pong aking pong nararanasan. Ako po ay nasa kalungkutan. Ako po ay kung saan ay nilalait. Ako po ay naandun po sa kung saan ay kababaan. Dahil ako po ay nilalait ng asawa ng aking asawa. O nga, kinakasama, praise God. Pero ang sabi po nito, and not forget thy handmaid, but will give unto thy handmaid and man child. Bigyan mo po ako ng isang anak. Glory to God. At ang sabi niya po rito, then I will give him unto the Lord all the days of his life. So ang ginawa niya, siya po ay nangako. Siya po ay nakipag-usap sa ating pong Panginoon. Lumuluha po siya. At dito po ang kanya pong sinabi, pagkalooban mo lamang ako ng anak. At ang anak kong ito'y ihahandog ko sa iyo. Dadalhin ko sa templo upang ito'y magamit sa iyong pong templo. So pinagkalooban po ng anak, ito po si Hana. Kaya ang ibig sabihin po ng Samuel, ipinagkaloob sa kanya ang kanyang kahilingan. So makikita po natin dito, tinupad ni Hana ang pangako sa ating pong Panginoon. Ano po ang nakita po rito kay Hana? Siya po ay naging matapat. Siya po ay naging totoo. Kaya noon siya po ay kung saan matapos na siya po yung mga anak, pagdating na 2 years old, na kung saan ay ibinitaw na si Samuel, dinala niya ito sa templo. At sino si Samuel? Siya po yung naging isang propeta. Amen? Mas nakakarinig siya ng tinig ng ating pong Panginoon. Dahil siya po ay dinala upang maglingkod sa ating pong Panginoon. Kaya kung ating pong makikita na talagang totoo na kung saan kapag ang isa pong tao ay may takot sa Diyos, ang kanya pong mga pangarap, ang kanya pong mga panalangin, hindi pwedeng hindi didinggin ng ating pong Panginoon. At ito po ang naranasan po ni Hana, sapagkat siya po ay tinawag na woman of God. Amen? Praise God. So doon naman po sa aklat, sa Bagong Tipan. Sino po yung pong mga babaeng makadiyos dito? Sa Bagong Tipan, sino po ang kauna-unahang ginamit ng ating pong Panginoon? Walang iba kundi si Maria. Sino po si Maria? Siya ay naging sisidlan. Siya ang nagsilang sa tagapagligtas na si Jesucristo. So kung atin po makikita, ito po si Maria, siya po isang dalaga, isang birhen. Pero dahil inatasan po siya, na siya ang magdadalang tao na magiging tagapagligtas ng sanlibutan. Pero sa kabila po ng lahat, dahil alam niya na ang tinig ng Panginoon ang nangusap sa kanya, pumayag siya na sa kanya pong pagkabirhen, siya po'y nagdalang tao, at ito po'y makikita po natin sa aklat po ng Matthew chapter 1. Praise God. 18 to 23. So ito ang naganap ng ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose nakatakda ng magpakasal, ngunit bago sila makasal, nagdalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Praise God. So balit dahil isang matuwid na tao si Jose sa kanyang mapapanghasawa at ayaw nitong malagay sa kahihiyaan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panag-inip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito kay Jose, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Praise God. So napakaganda
ang naging papel po ni Maria. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. 23, maglilihi ang isang birhen, magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito kasama natin ang Diyos. So ginamit po si Maria. Bagamat siya po isang virgin, pero ano po ang nakamit po ni Maria? Hanggang sa ngayon, nababanggit ang kanyang pangalan na sa kanya nagmula ang tagapagligtas. Amen. So kaya siya po ay isa pong kilalang-kilala na siya po yung naging woman of God. Glory to God. Sino po ang pangalawa? Si Elizabeth. Sino po ang isinilang po ni Elizabeth? Walang iba kundi si Juan Bautista. At sino po si Juan Bautista? Siya po ang nagbautismo kay Jesus. Kaya kung atin po makikita na talagang totoo, maging si Elizabeth ginamit na sisidlan para ipanganak ang isang lalaki na magbabautismo sa ating Panginoong Hesus. Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin dito, glory to God. Hindi po lamang ito po si Elizabeth, maging si Loida at si Eunice. Sino po si Loida? Ito po yung pong lola at si Eunice, ito po yung nanay po ni Timoteo. Sino po si Timoteo? Siya po ay naging isang pastor. Glory to God. Kaya dito po ipinakikita, glory to God. Dito po sa aklat po, glory to God, hallelujah. Sa aklat po na 2 Timothy, chapter 1:5, glory to God. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. So ibig sabihin, ito po si Timoteo. Siya po pinalaki ng kanya pong lola na si Loida. Pinalaki po siya na may takot sa Diyos. Kaya makikita po natin, si Timoteo, siya po ay ginamit bilang isang pastor. Amen. Na dito po ipinauunawa. Ang sabi po ni Apostol Pablo, hindi ko nalilimutan. Dahil alam ko na sa pamamagitan ng iyong lola na Loida at ang iyong ina na si Eunice, ikaw ay tinuruan sa kabanalan. Kaya makikita po natin dito, na kinakailangan tayo din dito ng mga lola, turuan natin ang ating pong mga apo na makalakad sa kabanalan. Baka mimiya yung isang apo ni Sister Monica ay magamit din na isang lingkod ng ating pong Panginoon. Maaari na tayo pong lahat na nananalangin. Maaari isang araw si Mami Ellen, meron siyang apong gagamitin na maging pastor ng biyaya ng Diyos. Glory to God. Maaari si Sister Grace na isang ina na kung saan dahil sa kanya pong kasipagan sa paglilingkod sa ating pong Panginoon, nakikita ng kanilang mga anak, meron ding gagamitin na maglilingkod sa ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po'y may takot sa ating pong Panginoon, kung tayo po'y napipili, tayo po'y alam po natin na tayo po yung pong woman of God, kinakailangan maranasan po natin yung patuloy na pagsama ng ating pong Panginoon. Kaya ito po natin makikita po kung paano po ito po mga babaeng ito, na sila po'y kinalugdan ng ating pong Panginoon. So ano po dito yung pong ating pong makikita? Hindi po lamang ito po sila Loida, si Eunice, maging si Maria at si Marta. Sila rin ay ginamit ng ating pong Panginoon sa kanya pong ministeryo. Sino po si Maria? Si Maria po yung kung saan yung babae na kung saan na dito po ay kapatid na walang iba kung hindi si Lazaro. At si Marta, siya po yung napakasipag maglingkod sa ating pong Panginoon. Glory to God. Kaya makikita po natin dito, maging si Magdalena, siya rin ay ginamit ng ating pong Panginoon. Sapagkat si Magdalena, siya po yung nagbuhos ng alabastro sa ating Panginoong Hesus. At ito po si Maria Magdalena, sa kabila ng kanya pong pagiging isang masamang babae, siya po yung naging masipag, magbuhat, noong siya po'y mahuli sa pangangalo niya na dalahin sa ating Panginoong Hesus na sinabi ng ating Panginoon, maging ako, hindi ako hahatol sa iyo. Humayo ka na at huwag ka nang magkasala. Magbuhat noon, si Maria Magdalena ay walang ginawa kundi sumama sa bawat gawain ng ating pong Panginoon. Naging siya magandang ebidensya na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus sa pagkapatawad sa babaeng masama, nagbago ang kanyang buhay. At siya po'y naging isang magandang ehemplo. Glory to God. At hindi po lamang yan. Maging ito po sila Juana at sila Susana. Doon sa Book of Acts, ginamit din ito ng ating pong Panginoon. Kaya makikita po natin dito itong mga babaeng ito na may takot sa ating pong Panginoon hanggang sa kamatayan ng ating pong Panginoon, kasakasama ang mga babaeng ito na may takot sa Diyos.
Amen. So kung atin po makikita, simulan po natin yung po sa aklat po ng Kawikaan na sinabi po rito, mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. So makikita po natin dito na talagang totoo na inihilon tulad ng ating pong Panginoon ng isa pong babae na kung saan ay mabuti. Kaya ano sabi niya sa aklat po ng 1 Peter chapter 3, 3-4, glory to God. Ang inyong gaday huwag maging panlabas lamang tulad ng pang-ayos ng buhok at pagsuot ng mga gintong alahas at mamahalin damit. Sa halip, pagyamanin niyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa na lubhang mahalaga sa paningin ng ating Diyos. So ito po yung nais po ng ating pong Panginoon, na kung saan maging doon po sa aklat po ng Pedro, ito po rin ang sinasabi po rito. Kinakailangan tayo po mga kababaihan, kinakailangan magkaroon po tayo ng isang mahinhin na kilos. Hindi po tayo dapat na kung saan ay mahilig sa mga palamuti, glory to God. Pero ang ipinakikita po rito, nito po si Pedro, kinakailangan yung laging panloob ang ating pong titinyan, hindi ang panglabas. Kaya gaano man kamamahal ang mga suot nila ng mga palamuti at nakikita rin yung isang tunay na ugali, ang panloob pa rin, ito po ang binabasihan ng ating pong Panginoon. Kaya dito po ipinauunawa po dito ni Apostol Pedro, ito ang dapat po natin maging batayan sa mga babae na kung saan na atin pong nakikilala. At ano po ang sabi niya po dito po sa aklat po ng Kawikaan, 31:25-21. Mga katangian ng mga babaeng makadiyos. Kung atin pong titingnan, glory to God, yung po sinabi po sa verse 25, marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Praise God. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak, pinupuri ng kanyang kabiyak. 29. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. So ibig sabihin niyan pong magbuhat po 25 hanggang doon po sa 29, ito po yung mga katangian ng mga babae na makadiyos. Glory to God. Ano po yung unang katangian po dito ng mga babae makadiyos? Dignity. Abet. Dignidad o dangal. Ang tinutukoy po dito ay isang babae na meron dignidad at meron dangal. So kaya makikita po natin ito yung kung saan yung mga babae na may takot sa Diyos. Kaya tayo po mismo sa ating pong sarili, ako ba ito? Glory to God. Sino kaya ito na akin pong nakikilala? Ang pangalawa po dito ay patience. Pasensya o mapagtiis. Ito po yung katangian ng babae na tinutukoy po dito. Sila po'y mapagtiis, glory to God. Meron pong mga ina na kung saan sobrang mapagtiis. Hindi po lamang sa anak, maging sa asawa, pinagtitiisan, glory to God. Kaya ito po yung katangian ng mga babaeng makadiyos, glory to God. Mapagtiis, mapagpasensya. Amen. Bakit? Dahil ang mga babaeng ito, meron silang magandang plano sa kanila pong pamilya. Kaya nagtitiis, kulang man ang budget, nagtitiis. Wala man silang hinahawakang malaking pananalupi. Pero naandun pa rin ang kanilang pagtitiis sapagkat alam po nila may plano ang Panginoon sa kanilang pong buhay. Pangatlo, diligence. Amen. Sipag, glory to God, hallelujah. Kasipagan, pagsisikap at magtiyaga. Glory to God. Ito po yung kung saan yung mga babae na kung saan dapat po natin na kung saan ay parangalan. Mga babaeng masisipag, matsatsaga, nagsisikap sa buhay. Hindi nila inaalintana yung pagod, hindi inaalintana yung mga bagay na kanilang nakikita sapagkat naandoron ang kanilang po pagnanasa na sa kabila ng anumang uri ng problema, alam niya na kung saan sila magtatagumpay. Amen? Generosity, glory to God. Pagbubukas palad. At talagang totoo po na may mga pagkakataon at marami po ako nakikita na marami po sa mga Kristiyano bukas ang kanilang pong palad. Marunong silang tumulong at nararanasan po nila na miski kakaunti na ang kanila, ipamimigay pa nila. Bakit? Sapagkat meron silang puso na pagiging bukas palad. Amen? Meron po akong kilala po rito, glory to God,
na lagi na lang nagluluto ng pagkain sapagkat bukas ang kanyang pumpalat para pakainin ang mga manggagawa ng ating pong Panginoon. Kaya praise God, hallelujah. Ang panlima, courage, lakas ng loob, matatapang. Glory to God. Ito po yung napakagandang katangian na kung ang isa pong may bahay, glory to God, ay dumaranas ng iba't ibang uri po ng pagsubok dahil sa kagustuhan niya na kung saan ang kanyang mga anak ipapalaki, na kung saan may magandang buhay, may takot sa Diyos, malakas ang kanyang loob, meron siyang pagtitiwala sa ating pong Panginoon na ang Diyos ang tutulong, ang Diyos ang magpuprovide ng lahat ng kanyang pong pangangailangan sapagkat meron siya na kung saan itapang na harapin ang bawat buhay na haharapin. Amen? Pang-anim, wisdom, may karunungan. Ito po ang napakaganda sa mga kababaihan. Dahil ang mga kababaihan, glory to God, kapag binigyan sila ng budget ng kanilang asawa, miski hindi ito kasya, humihingi sila ng karunungan para ito'y mai-budget. Ganyang katatalino po ang mga babae, glory to God. At alam ko pong wala po ditong babae na naglulustay sa walang kakwek-kwentang buhay. Amen. At alam ko ang mga kababaihan dito, marunong silang mag-budget. Bakit? Humihingi sila ng karunungan sa ating pong Panginoon upang sa bawat pananalapi na ibibigay ng kalapong asawa, ito po ay kalapong maibabudget. Praise God. Kaya makikita po natin dito, meron po silang karunungan. Miski ang anak niya ni 8, miski ang anak niya ni 7, glory God, dahil siya humingi ng karunungan sa ating pong Panginoon, ito'y napagtatama-tama para lamang sa kanila pong mabuting kinabukasan ng kanya pong sambahayan. Amen. Verse 7. Number 7, devotion. Amen. Marunong siya magdebosyon. Glory to God. Lagi siyang nananalangin, lagi siya na kung saan ay kumukuha ng mga Bible verse na ito'y magdadala sa kanya para siya ay maging banal. Meron siyang debosyon sa ating pong Panginoon. Meron siyang oras sa ating pong Panginoon sapagkat nais niya sa bawat araw ng kanyang pong buhay, hindi siya magkamali sa kanyang pong desisyon. So yan po yung mga nakita po natin ng mga karakter ng mga kababaihan na sinabi sa aklat po ng Kawikaan 31 verse 25 hanggang 21. Hanggang 29. So makikita po natin dito. Ang tunay na babaeng makadiyos, glory to God, hallelujah. Ang tunay na babaeng makadiyos, nananatili ang kanyang relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita, may panahon sa panalangin, laging dumadalo sa pagtitipon at nakikibahagi sa mga mananampalataya at naglilingkod sa iba. Siya ay kabilang sa Diyos at sumusunod sa Kanya. Siya ay totoo, mapagmahal, mabuti, maunawain at matulungin. Siya ay nagbibigay sigla, masayahin, nagliliwanag at siya ay kakaiba. So ito po yung mga babae na kung saan, ito po yung katangian ng mga babaeng makadiyos. Mga babaeng may takot, kaya siya po yung matatawag na sila po yung woman of God. So kung atin po makikita, kung ito pong ating pong mga nakitang karakter na ito, ano ang atin pong masasabi? Dahil totoo po ang mga babae, sila po yung halos malaki ang kalapong gampanin sa isa pong sambahayan. Kaya ano po dito ang pangako po ng ating pong Panginoon? Ano po yung pong ipinaaabot po dito ng ating pong Panginoon? Dahil tayo pong lahat ng mga kababaihan, tayo po yung humaharap sa iba't ibang uri ng problema. Tayo po yung namumroblema sa anak, namumroblema sa manugang, namumroblema sa ating pong mga asawa at higit sa lahat sa pangangailangan po natin. Although ang ating pong mga asawa ay nagbibigay ng pananalapi, glory to God. Pero ang mga babaeng ito, naroroon yung kung saan na dapat na kung saan ay magkaroon ng mga encouragement na buhat sa ating pong Panginoon. Ano po yung sabi niya sa aklat po ng Deuteronomy 31, 6-8? Glory to God, hallelujah. Magpakatatag kayo at lakasan nyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwanan ni pababayaan. Kaya kung tayo mga kababaihan ay nagkakaroon po ng mga dalahin, problema sa ating pong buhay, lagi po nating aalalahanin ang salita ng ating pong Panginoon. Ipinatawag ni Moises si Joshua at sa harapan ng sambahayan ng Israel ay sinabi ang ganito, magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mangunguna sa bayang ito sa pagsakop sa lupaing ipinangako ni Yahweh sa kanilang mga ninuno.
So ang mga kababaihan, ito po ay nag-i-stand sa buhay po ni Moises. Dahil ang mga kababaihan, ito po ay kung saan sila ang magdadala sa kanilang mga anak para dalahin sa isang pangakong lupa. Sa isang matagumpay na buhay. Dahil ang mga ina, sila po yung kung saan meron po silang magagandang eye view. Sorry po sa mga kalalakihan sapagkat ngayon dapat parangalan ang mga kananayan. Bagamat kayo po, yung kung saan kayo po yung pong nagsusupply ng pangangailangan. Pero napakahalaga ang papel ng isang babae dahil miski gaano kalaki ang ibigay niyong pananapi kung walang karunungan ang mga kababaihan, kung wala silang kaalaman, useless ang inyong mga pananalapi. Kaya dapat lamang na kung saan bigyan ng encouragement ang mga kababaihan. Praise God sa araw na ito. Kaya nung ipatawag ng ating pong Panginoon si Moises upang dalhin sa lupang pangako, ito po ang ipinangako ng ating pong Panginoon. Ito yung aral na sinasabi sa Kanya. Ano po ang sabi nito? Magpakatatag ka, laksan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mangunguna sa bayang ito na pagsakop sa lupang ipinangako ni Yahweh sa kanilang mga ninuno. So ang ating pong kukunin dito, yung magpakatatag ka. Ibig sabihin tayo pong lahat magpakatatag upang anuman yung pong ating pong haharapin sa buhay, alam natin kasama natin ang ating pong Panginoon. Ano po sabi niya sa verse 8? Glory to God, hallelujah. Si Yahweh ang mangunguna sa iyo. Sasamahan kanya, hindi kanya bibiguin o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot, ni panghinaan ng loob. So kaya pinauunawa po dito. Ano man yung pong ating pong mga hinaharap. Ano man yung pong mga problema ang ating pong nararanasan. But ang lagi nating aasahan, ang lagi nating pangahawakan, kasama natin ang Diyos. Dumadaan ka sa karamdaman, laksan mo ang iyong loob, makakaroon ka rin ng katagumpayan. Dumadaan ka sa kasalatan, nahihirapan ka sa pag-budget, nakikita mo sitwasyon ng iyong mga anak, magpakalakas ka at magpakatapang. At lagi mong aalalahanin, sa bawat labanan, kasama natin ang ating pong Panginoon. Ano ang problema ang ating pong mararanasan? Ang sabi ng ating pong Panginoon, magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matakot, huwag kayong panghinaan ng loob. Kasama niyo ako. Hindi ko kayo iiwan, hindi ko kayo pababayaan. Kaya napakagandang pangako ng ating pong Panginoon. Kung sa mga kalalakihan, glory to God, na ito ay ating pong naririnig, glory to God. Kung maaari tayo po'y nagkaroon na kung saan ay medyo hindi natin na-attain o hindi natin natakbuhan ang gantong uri ng babae. Pero ang number one na ating pong titinyan, ang ating pong Panginoon, siya po yung pong ating pong maging ideal. Tayo tinawag, ang babae ibinigay sa iyo, ibig sabihin, pinagsama kayo ng ating Panginoon, merong magandang layunin ang Panginoon sa bawat pamilya. Kasama ang mga kalalakihan na itataguyod ang buong sambahayan. Sapagat ang mag-asawa ay pinag-isa ng ating pong Panginoon para silang dalawa ay magkaisa, anuman ang mga suliranin, pag-uusapan ng mag-asawa. Sapagat ang mga babae, ang tungkulin nila, igalang. Glory to God, ang kanilang mga asawa. Amen? Mahalin, igalang, sumunod sa kanilang mga asawa. At ang mga lalaki naman, mahalin ang kanilang babaeng asawa. Kaya number one natin gagawin, ang ating pong magiging batayan lagi tayong titingin sa ating Panginoon. Kung meron mang mali tayo nakikita, always look unto Jesus. Hindi pa natatapos ang buhay, ang Diyos ang magbabago. Hindi ikaw ang magbabago, ang gagawin mo lamang. Ikaw ay luluhod, mag-aral ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang may kapangyarihan magbago sa buhay ng isang tao, walang iba kundi ang banal na Espiritu na ating niluluhuran. Amen? Pangwakas po, glory to God. Kawikaan 31, 30 and 31. Praise God, hallelujah. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Amen. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Amen. Kaya lahat ng mga kababaihan, kaya'y pupurihin ng balana sapagkat nakita sa inyo ng ating pong Panginoon ang magagandang asal sapagkat kayo ang woman of God. Praise God. Happy Mother's Day. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah, Lord God.